So what's up guys, welcome sa aking channel. So andito tayo ngayon muli para sa karugtong ng ating video nung mga nakaraan kong na in-upload, no. So ang title Iwas Sunog. Nakaraan part 3, pues ngayon pang part 4. Okay? So what's up guys, na ngayon ipapaliwanag ko sa inyo yung tungkol sa mga wires, sa mga wires, okay, na ginagamit natin sa araw-araw, lalo na sa mga ating kuryente, no. So ito yung ituturo sa inyo, ito yung mga saksakan to, no. Ito yung pinagsasaksakan ng mga cellphone nyo, charger nyo, o bawa taplansya kayo, electric fan, etc, o mga ilaw, etc, no. So guys, ito guys, paliwanag ko lang to guys. Ito yung wire namin, no, na binili namin noon pa, no. Ayan. So ayan. Ito yung kung napansin nyo guys, marami ng nakatalop na tape, no, di ba? Ayan. So ito yan, nakatalop ng tape, no. Ayan. Ito. Ayan. So ngayon guys, no, kaya maraming nakatalop na tape yung wire na ipinakita ko sa inyo, no. Hindi dahil sa pinagtripan ko lang talupin, hindi talagang tinalop yan, kasi talagang lumabas na yung pinaka wire niya, o yung tinatawag na yung copper, yung tanso, no, sa loob niya. Kasi di ba may balat yung wire, di ba? So para hindi mag-ground, para hindi tayo mag-ground kung sakaling hahawakan man natin yung wire, tapos kung ito ay nakasaksak sa mismong o nakakonekta sa mismong live na wire. Okay, so pinapalawanag dito kasi sa sobrang kumbaga na yung wire naiinitan, yung goma niya naiinitan, tapos minsan naipit, so nagamit na kahit saan tong wire na yan. So kaya hindi maiwasan na talagang maalis yung mga balat. So kailangan talupan then for safety ng bawat tao. Okay? So gaano ba kahalaga ang pagtalop ng tape sa isang wire na nakalabas na ang kanyang tanso, lalo na kung ito ay double wire at parehas pa na ito ay tanggal na ang balat at nakalabas na ang wire, lalo na kung ito double wire. So guys, ngayon guys, nandito yung halimbawa natin, no. Ito yan, ito ay double wire, okay. Sa ibabaw, isa dito sa kabilaan. So magkabukod na tanso yan sa loob, no, nakakonekta rito. Kung ayan na yung saksakan, nakakonekta ito ay tawag na socket. So saksakan, ito yung sinasaksak mismo sa direkta sa mismong live na wire doon sa pader. Kasi yun, magkaroon ng current dito hanggang dito, para pag sinaksak mo siya, charger mo, cellphone, sinaksak mo siya, magkaroon ng power, di ba? So ano yung kaalagaan talaga ng tawag doon ng pagtalop, lalo na kung parehas na magkadikit ng wire yung nabalatan, no, parehas yung magkadikit na to, labas na yung pinakatanso niya. Gano'ng kahalaga yun guys, lalo na kung hindi mo napansin, no, mag-charge ka ng cellphone, no, tapos hindi mo na check yung wire mo, o sa sobrang busy mo, o nagmamadali ka lumabas sa labas, o kung maglaro sa labas ng kung ano maglalaro sa labas, hindi mo check yung cellphone mo, tapos di mo alam, nangatkat na pala ito ng daga,
no? Tulad naman daga o kaya may ano na pala to ng wire o na initan, nasunog, no? Tapos sinaksak mo dito yung charger mo. Ito, pag saksak mo doon, no? Ano yung mangyayari guys? Ano yung magiging cause, no? Pag ang wire to ay nabalatan parehas tapos pagkatikit, so magi-spark po yun guys. Magi-spark yan. Magkatikit. Kaya nga ito yan, no? Kaya nga may ano yan eh. Kaya merong tawag doon yung balat, yung wire na ginagamit natin. So para hindi tayo mag-grounded. Then kung double wire siya, nakahiwalay talaga siya, pares may balat. So may distance yan kada dikit niya, may distance yan, no? So hindi po siya nakadikit talaga sa loob, no? So once na mangyari diyan pares ang wire na magkadikit, mismong tanso niya ay nagdikit din, nakakonekta ito sa may live wire, maaari po siyang pumutok guys yung wire. No, bawal po talaga magdikit ang wire na yung parehas open wire, no? Yung parehas na nakalabas ng tanso, no? So magkakaroon po ng reaction doon sa wire na yon. Maaari talagang puputok yung wire na yun guys, kasi ano yun kumbaga yung alam po parehas positive din positive kung sasabog yun, no? Lalo na kung nakakonekta ito sa mismong live na wire o sa mismong may kuryente na wire. Okay, so kadalasan lalo kung naiwanan mo yung cellphone mo, nag-charge ka, so pag bumutok umapoy ito, so maaari siyang umapoy tuloy-tuloy din, lalo kung sa paligid ng wire na ito o ng pinagsaksakan mo, no? May maraming mga maaaring masunog na gamit. Halimbawa yung mga balat ng chichirya, yung mga papel, yung mga nakakalto, yung kaya yung karton na nakabox, no? Yung mga karton na nakabox, din yung karton syempre di naman na tuyo yun, di naman nababasa, di naman naulanan, syempre matagal tuyo, so liliyab agad yun guys, no? So pag ginawa mo sa bahay mo, hindi mo napansin, bunot ka na yung bahay mo, sunog na, di ba? So ganun ka dapat kaingat na kung lagi mo ginagamit yung wire. So kailangan i-check mo lagi kapag gagamitin mo yung wire. Mamaya kasi nangat ka ng daga, di ba? Alam mo naman yung daga palagi nangat yung gamit. Ako marami ng yung damit ko dati ng daga, hindi mo na mapapansin. Sinod ko yung damit, then may ngat na pala, di ba? So ganyan din sa mga wire guys, sa mga ibang kagamitan natin. So kadalasan yung mga simpleng bagay na hindi natin mapapansin ay kadalasan nagsasaniyo yun ng ng malaking pinsala o ng malaking abala sa buhay natin. Okay, so ngayon guys, no, syempre check ko na siya kung ano ba ang check mo naman. So kailangan talaga na authorized na number 1 na pangtalop doon o pang type doon sa wire na yon kapag nakalabas yung tanso, no? Yung talagang tape na pang wire talaga guys, hindi yung scotch tape hindi yung packing tape, okay? Yung mga yun para sa mga sa mga school supplies yun ginagamit sa mga eskwela. So yung meron tayo na tape na para sa mga electricity, no? Ayan, at alupan mo siya guys, alupan mo pareha. So kailangan maayos din yung pagtalik, hindi matatanggal yung pinaka tape nya, no, pag nagagalaw-galaw, no? So meron naman guys, paano kung kabila lang yung open wire, yung nakalabas yung tanso. So talupan mo pa rin. Okay, tatalupan mo pa rin kasi yun doon yung maaari kang mag-ground. Okay, may kapakalang ka pa doon sa may wire, ugod ka lang, mga ground ka na lang. Paano kung may hawak kang mainit na bagay,
no, inumin, hindi na buhos yung mukha mo, di ba? No? So meron pang ano guys sa inyo guys, ipapakita. So ito guys, oh. Yan. So merong wire na ano lang yung parang crack lang yung wire. No? Parang yung crack lang yung pinaka ano niya, parang na-crack lang siya pero hindi halata na ano, hindi halata na may crack siya. So lalo na kung yung crack niya paikot, then yung sa may tanso umabot doon, no? Ito kasi 'di ba, ito kuwari ito nakasaksak doon sa mismong socket, okay. May socket, okay na, meron ng power yung mismong loob ito ng wire, no? Tapos hindi mo napansin ganito, ganyan. Yan siya na, ito kasi ano, napalaki lang yan eh. So isipin natin na sobrang ano na ito, dikit nito, then ano to eh, isipin natin talagang hindi halata yung crack niya, basta crack lang siya na hindi mo malata din. Ngayon ito kasi pag nahawakan mo yan ng ganito, kahit hindi direkta sa tanso na direkta nakadikit yung balat mo dun sa tanso, eh magaground ka pa rin guys. Alam ba kung bakit? Kasi yung wire kapag nakalabas siya tapos yung balat mo, so yung kuryente kasi nun guys, ano yan eh, kahit di nakalabas makakasagap pa rin ng ano yan, ng tawag dun, negative. Kung positive to, negative, makakasagap ng negative yan din. Dun yan mag-ano, dun yan magko-connect sa mismong ano mo, sa mismong balat mo. So kaya ka nag-ground. Okay. Yan. So yun, ayun yun guys. So paano yun? So yung ground sa ganoon, sa crack na ano, hindi naman malakas yung ground, pero malalaman mga ground ka. Ang pinaka ano kasi diyan guys, yung ano, yung tipong bawa nakalapag yung wire sahig, tapos natapon yung o natapunan yung basa, open wire, may open wire sa ano, tapos nakapaa ka, pupunasan mo yung basahan. Siyempre yung basahan hihigop ng tubig yun, so didikit yung tubig, didikit sa paa mo yun. Na kung nakapaa ka, edi ma-ground ka rin, diba? Kung halimbawa naman, kung sakali na hindi mo gamitin yung paa mo, siyempre yung kamay mo, diba? So paano ka mag punas ng basa na gamit yung basahan din? Siyempre kamay tsaka paa, diba? Depende naman sa iyo yun eh, kung ano yung nakasanayan mo, diba? So ang ending pa rin, mag-ground ka pa rin. Mag-ground ka pa rin, diba? So lagi mong i-check yung ano, yung isang wire bago mo gamitin, o sasaka ng charger, o lalo na kung medyo high voltage yung gagamitin mo guys. So yun guys, no, so wala namang masama sa pag-iingat, okay, na dadahilan eh, syempre mahal mo rin yung sarili mo, no, na ayaw mo mapahamak o makapahamak din ng iba, no? Kasi nga naman hindi natin masabi yung ano eh, yung pinaka aksidente kung kailan darating, o kung maliit man na aksidente, hindi alam kung talagang maliit yun o malaki na aksidente, di ba? Kadalasan dumarating na lang yung isang bagay na hindi natin inaasahan, di ba? So hihintayin pa ba natin dumating yung bagay na yon? Kung alam naman natin gawin para hindi ka maka-aksidente o hindi ka makapagpahamak ng iba.
Kailangan pa ba na mag-ground ka bago ka matauhan? Kailangan pa ba na masunog yung wire bago mo malaman? Di ba? Dun sa simpleng pagkukusa mo, dun sa simpleng pagtatalok mo ng tape sa wire kapag merong nakalabas na tanso doon sa wire na ginagamit mo, no? Doon pa lang malaki ng nagawa mo, di ba? Doon pa lang malaki na ang naiambag mo sa mismong lipunan, di ba? Bawat small things hindi yan magiging big. Doon pa lang sa small things maaagapan na natin yung bagay para hindi lumaking problema ang mga bagay-bagay.